Alright mga kapatid, itong videong panonoorin natin, mawiwindang kayo rito mga tol. Hindi ko alam kung ito'y may katotohanan pero panoorin natin to kay Melv's Castle mga tol. Ang China daw ay gumawa ng artificial na dagat sa gitna ng disyerto para lagyan ng mga seafoods. Ibig sabihin nun mga tol, talagang wala silang resources pagdating sa ganyan. Kaya talagang total na gustong-gusto talaga nilang angkinin yung buong-buong buong South China Sea. Kasi nga sa laki ng populasyon nila, hindi sapat yung 200 nautical miles nila mga tol. At baka yung 200 nautical miles na yun, wala pang mga isda. 'Di ba? Kaya para ma-survive o mapakain nila yung lumulubong populasyon nila mga tol, ang diskarte nila mga tol, mang-agaw na lang tayo ng teritoryo, 'di ba? Gawa tayo mag-imbento tayo ng atin 'yan, 9 dash line. Imbento lang kasi nila 'yan, yung 9 dash line nila mga tol. Tapos since nga may mga bansa 'yan, may mga kanya-kanyang ano 'yan, may mga kanya-kanyang sundalo 'yang mga 'yan, bantay 'yan. Magpalakas tayo ng puwersa para takutin na lang natin sila. 'Di ba gano'n yung mga pamamaraan nila mga tol, eh. So ito panoorin natin 'to, pero bago 'yan, 'wag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Maharlika TV mga kapatid. At bago natin 'to simulan, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video. Alright, so wag na natin patagalin 'to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to mga tol. Kapag pinag-uusapan ng disyerto, nakakapasong init ang agad maiisip ng tao. Yeah. Idagdag pa rito ang animoy nagliliyab na araw sa malawak na buhanginan na hindi matanaw. Sa isang disyerto mga kapatid, bihira kang makakita ng parte na may dagat at tubig. Ngunit sa disyerto ng China, tsak hindi ka mamumroblema dahil bukod sa ginawa nila ito ng napakalawak na artificial na dagat, Totoo nga no. sari-saring seafood din ang pwede mong malasap. Welcome So salt water 'to. sa Maharlika TV. Ginawa Sa nga bidyong nilang ito dagat. ay aking ibabahagi, artificial na dagat sa disyerto, bakit ginawa ng mga Chino. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po. Ang galing mga tol, no? Ang galing nila. Lahat kaya talaga nilang kaya nila talagang i-replicate or i-replica mga tol. Ito artificial na dagat. Ito nga may bagong balita nga sa kanila ngayon, eh. Tagumpay yung cloning nila ng isang unggoy mga tol, eh. Talagang magaling sila manggaya mga tol. Mapa-mobile gadget man 'yan o kahit na kahit nga eto nga human being. Ano na 'yun, eh, tawag dito, animal na 'yun, eh, 'di ba? Yung unggoy, living ano na 'yun, 'di ba, living organism. 'Di ba? Living things mga tol, nagagawa nilang gayahin. Oh, eto artificial na dagat mga tol. Sa susunod gagawa na 'to ng sarili nilang Earth. Ang aking tinutukoy. Malaking suporta na po yan sa bawat video na ating pinagsasaluhan. Back to the video. 30 taon ang nakakaraan, tigang na disyerto ang karamihan sa mga lugar ng China ang masasaksihan. Kung dati ay salat ang lugar sa mga berdeng punong naglalakihan at tanging sikat ng araw lamang at buhangin ang iyong masasaksihan. Ngunit biglang nabago ang China dahil para sa kanilang gobyerno, ang malawak nilang disyerto ay pwede palang paunlarin at lagyan ng mga negosyo. Dahil dito, nagsimula silang bumuo at magpatupad ng mga plano, mga disyertong walang kwenta, dinevelop at ginawa ng mga sektor na pang-agrikultura. Ang unang naging proyekto ng China ay maglapat ng world's first desert terraforming na teknolohiya, kung saan sa gilid ng kanilang longest desert highway sa Xinjiang ay tinamnan ng napakaraming puno at halaman upang Mahusay. maging isang napakalawak na berdeng kagubatan. Maliban dyan kapatid, ang South China Morning Post ay nagbabatid na ang Xinjiang Autonomous Region ng China ay nagkaroon ng bagong tagumpay ng teknolohiya. Hindi lang gubat ang kanilang matagumpay na nailagay sa disyerto, kundi maging ang napakalawak na artipisyal na lawa at dagat ay bigla ring sumambulat. Pero mo, disyerto nagagawa nila yung ganito mga tol. Napakahusay talaga. 'Di ba? Isa 'yan sa mga nakakabilib sa kanila mga tol. Kaya 'di ba, nababalitaan natin pumupunta sila sa buwan mga tol, hindi tayo magugulat. First community doon mga tol manggagaling sa China. O kaya yung sa Mars, 'di ba, gustong-gusto ni Elon Musk makapunta doon, 'di ba? Hindi tayo maggugulat mga tol kung magiging first village doon sa Mars mga tol, Chinese community. Ay nako, kayang-kaya nilang gawin 'yan.
Tama ang iyong narinig kapatid, isang lawa na may tubig tabang at dagat na may tubig alat sa gitna ng disyerto ang ginawa ng mga Tsino. Ang nasabing artipisyal na mga katubigan ay isang katerbang freshwater fish, hipon, abalone at lobster ang mga nilalaman. Dahil dito, isa umano ito sa mga kahangahangang tagumpay ng mga Tsino na ginawa sa isang disyerto. Ayon sa isang artikulo na inilathala ng China Association of Science and Technology, nilayo ng China na ang mga seafood na kanilang inaani ay lalo pang maparami. Dahil umano rito talagang pinag-aralan ng mga Tsino na magaya o masimulate ng iba't ibang seawater environments na kinakailangan para sa iba't ibang mga species na nabubuhay sa karagatan. Yan, dyan kasi sila magaling sa simulation mga tol. Dyan talaga sila dito sila interesado mga tol sa mga ganitong mga bagay. Pagpapaunlad ng ekonomiya nila, lahat ng imposible gagawin nilang posible mga tol. Diba? Biruin mo, disyerto, gagawin nilang karagatan na minamumuhay ng mga seafood para sa makonsume nila lahat. Magaling sila dyan mga tol. Kaya nga, kung manggegera sila mga tol, apektado lahat ng mga bagay na ginagawa nila. Lalo na ngayon, hindi rin naman ganun kayaman ang ekonomiya nila ngayon mga tol. Diba? Ayon sa mga ulat, ang nasabing mga impormasyon na kumakalat ay noon pang nakaraang taon ay sinambulat. Ngunit mas umingay o nakilala ito sa social media nung nagkaroon ng seafood security ang China. Ito na may matapos pakawalan ng maruming tubig mula sa Fukushima Nuclear Power Plant ng Japan. Dahil dyan, ipinagbawal ng China ang lahat ng seafood product na nagmumula sa Japan bilang tugon sa pagtatapon ng wastewater mula sa isang nuclear power plant. Mali naman yung ginawa ng Japan dito, diba? Mali yung ginawa ng Japan dyan. Ito kahit na tropa natin ng Japan pagdating sa pagiging alyansa natin, mali yung ginawa ng Japan dito mga tol. Diba? Mali talaga yan. Biro mo, wastewater yan ng nuclear power plant tapos itatapon mo sa dagat. Base sa kumpanya na gumawa ng mga artipisyal na dagat at lawa, nasa humigit kumulang 6 na indoor ponds ang kanilang nagawa. Talagang nasa gitna raw ito ng disyerto na mayroong 8 iba't ibang seafoods ang makukonsumo. Ayon naman sa Chinese media, ang pagpapalawak ng seafood production sa Xinjiang, China ay isa umanong tipikal na halimbawa na talagang itinutulak ng bansa na hanapan ng paraan at gawing moderno ang agrikultura at tiyakin ang seguridad ng China para sa supply ng mga produktong pang-agrikultura. Dito pa lang mga tol, malakikita mo na talagang walang laban ng Pilipinas mga tol eh. Diba? Kita mo yung nagagawa nila mga tol. Yung hindi mo mai-imagine, nagagawa na nila mga tol. So anong laban natin dito? Dito, nagpapayaman lang yung iilan mga tol eh. Biruin mo, napakalawak ng mga lupain natin dito mga tol. Napakalawak ng mga pwedeng sakahan pero nag-i-import tayo ng bigas. Diba? Doon pa lang makikita mo na talaga mga tol kung anong tindi ng korupsyon dito sa atin. Kapositibo raw ng naging impact ng artipisyal na dagat na ito sa gitna ng disyerto sapagkat napabuti umano ang kita at buhay ng mga taong nagtatrabaho. Isa rin umano itong tipikal na modelo at halimbawa ng pag-unlad ng ekonomiya sa kanayunan ng China. Ang China ang pinakamalaking seafood producer sa mundo, ang United Nations ang nagsabi nito. Nag-aambag daw sila ng 18% ng kabuang pandaigdigang huli ng mga seafood na produkto. Ngunit ang tanong ng karamihan, talaga bang sa dagat lang ng China nanggaling ang mga seafood na iyan? Maliban sa mga seafood na inaalagaan ng mga Tsino sa isang artipisyal na dagat sa disyerto, ginagawa rin nilang palayan ang mga bakanting lupa na malapit sa karagatan. Ginagawa ito ng China upang magkaroon ng sapat na supply ng bigas ang bansa nila. Tinatawag nila itong salt alkaline tolerant rice o seawater rice kung saan dahil sa makabagong teknolohiya, nabubuhay sa tubig alat ang mga palay na itinatanim ng China. Grabe mga tol, no? Tindi, no? Biro mo, nagagawa rin nila yan. Yung mga palay nabubuhay sa tubig alat, mga tol. Diba? Yung irigasyon, wala silang problema doon dahil yung mga palayan nila malapit sa tubig, malapit sa dagat. Parang yan unlimited water supply yan mga tol kasi hindi naman natin ginagamit inumin yan Diba? Dahil lang aalat niya pero nagagawa nila ng paraan mga tol. Ganun nakaunlad yung teknolohiya nila dyan sa China. Diba? Kahit na bad trip tayo sa mga ginagawa ng China Coast Guard mga tol, pero mapapabilib ka no kung ano yung teknolohiyang meron sila no. Pero mo ba naman hindi ka ba mapupush na gumawa ng mga bagay na ganyan kung 1.4 billion ang populasyon mo? Diba? Ang ideya ng paglikha ng dagat sa gitna ng disyerto ay matagal na. Ngunit ang planong ito ay matagumpay lamang na nagawa ng China. Noong 1957, nagkaroon ng ideya ang mga scientist na lumikha ng dagat sa gitna ng Sahara Desert.
Ang unang tao na nagpasimula ng plano ay si Donald Mackenzie, isang Scottish na inhenyero. O hindi naman nila nagawa. China lang ang nakagawa nun. Ayon kay Mackenzie, ang nasa plano ay lumikha ng isang 644 kilometers na haba ng kanal mula Morocco. Kumukonekta ito hanggang disyerto upang makabuo ng isang inland sea na katulad sa Ireland ang laki. Sa katulad na paraan noong 1870s, isang mataas na opisyal ng French Army ang mayroong iminungkahi. Na-inspire daw siya sa Suez Canal kung kaya't plano niya ring magpagawa ng isang 193 kilometers na haba ng kanal. Ang proyekto umano na ito ang mag-uugnay sa karagatan ng Mediterranean at malawak na disyerto ng Sahara na sumasaklaw sa Hilagang Afrika. Ang naturang ideya ay agad naman nagkaroon ng suporta. Nagmula ito sa isang Pranses na diplomat na isa ring tanyag na namamahala noong ang Suez Canal ay masinsinan pang ginawa. Ayon sa pagtataya sa mga panahong iyon, ang nasabing budget para magawa ang mga plano na lagyan ng dagat ang gitna ng Sahara Desert ay nasa humigit kumulang $4.2 million lang naman. Ayon sa mga eksperto, ang nasabing plano ay makakatulong sana na magkaroon ng mas maraming ruta ang mga barkong pangkalakal ng Pransya. Ngunit bagaman napakaganda ng plano, nabando na rin ito dahil bukod sa napakalaking pera ang gagastahin, natuklasan din ng ilang mga ekspedisyon na hindi rin pala below sea level ang lugar na iyon. Maliban dyan kapatid, isa pang plano ang gawa ng dagat ang Sahara Desert ay minungkahi rin sa Egypt. Ayon sa mga eksperto at gagawa ng naturang proyekto, tinatayang nasa 213 na mga nuclear bomb ang kailangang pakawalan. Sapat na umano ito upang makalikha ng isang kanal na babaha sa Katara Depression, 60 meters below sea level. Ngunit ang problema ay pinagbabawal ng ilang international na kasunduan ang pagpasabog ng mga nuclear bomb. Sa kasalukuyan mga kapatid, paunti ng paunti ang mga lupang napagtatamnan sa iba't ibang panig ng daigdig. Kung kaya't gano'n na lang daw ang pagsisikap ng mga Chino na i-develop ang kanilang mga bakanting lupa sa disyerto. Hindi. Ayon sa mga eksperto, sa taong 2030, karagdagang 300 milyong hektarya ng lupa ang kailangan nating makuha. Gagamitin ito para sa produksyon ng pagkain upang matyak na hindi magugutom ang pandaigdigang populasyon. Saka iba mga tol ang buhangin o lupa sa disyerto. Hindi ito yung tipong talagang may isipan mong may tutubong mga halaman kasi sobrang dry. Kaya nga desert kasi talagang as in dry land yan eh. Diba? Pero biruin mo nagawa ng paraan ng mga incheck. Matindi sila no, magaling. Ngunit base naman sa mga ulat, maraming bansa ang mangungulelat dahil mayroon na lamang silang limitadong lupang mapagtatamnan. Bawat taon, mahigit 12 milyong hektarya ng lupa ang nasisira at nawawala dahil ito sa paulit-ulit na tagtuyot, land degradation at desertification. Ito ang proseso kung saan ang isang matabang lupa ay nasira ng tagtuyot, deforestation, labis na pagsasaka at pagbabago ng klima. Sa prosesong ito, masyadong nauubos ang mga sustansya ng lupa na nagiging dahilan naman ng kanyang pagiging tuyot at mahina. Ang tagumpay umano ng mga Chino na mapagtamnan ng palay ang mga bakanting lupa na malapit sa dagat at lagyan ng artipisyal na dagat at lawa ang isang disyerto ay isang hakbang ng pagkakaroon ng mataas na potensyal upang malutas ang isang suliraning pang-ekonomiya at mahirap na pandaigdigang problema. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Nakakabilib. Yun lang masasabi ko. Though hindi natin gusto yung mga pinaggagawa nilang pambubulas dito sa atin, sa Pilipinas at yung pang-aagaw nila ng mga teritoryo natin. Pero pagdating sa mga ganitong bagay, di mo aakalain mga tol na nagagawa nila yung ganitong klaseng mga bagay. Nagagawa nila ng paraan yung mga bagay na kulang sila mga tol dahil nga syempre, kumbaga sa isang padre de pamilya mga tol, na sobrang dami mong kailangan buhayin, pakainin. Talagang hindi ka titigil sa kakaisip ng paraan para makuha mo yung sapat na pondo o budget para mapakain mo yung pamilya mo. Ito ganito sila mga tol. Dahil nga sa kanilang lumulubong populasyon, mga tol, napakalaki ng populasyon ng China. 'Di ba? Ito nagawa nila yung mga ganitong bagay, ganitong mga pamamaraan, 'di ba? Magkaroon sila ng sarili nilang karagatan sa disyerto, 'di ba? Tapos yung mga palay nila nabubuhay gamit ang maalat na tubig. Magaling mga tol. Pero ito pala ang dahilan mo. Ito isa sa mga dahilan kung bakit talagang todo angkin sa mga teritoryo ng iba kasi nga talagang kulang sila sa resources, 'di ba? Kaya nga gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng karagdagan Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.